ang kagalingan po nasa Panginoon, hindi lamang po sa mga gamot. Hindi ko nang po sinasabi na huwag tayong inom ng gamot, subalit ang paniniwala ko, ang Diyos kapag ka pinagtiwalaan mo, Espiritong bababa. Yun po ang katotohanan. Kaya yun po, yun lang po ang masasabi ko na talagang napatunayan ko sa dakong ito na sa siyam na taon ko nga pong pagpunta rito at sa dami ng hiwagang nakita ko sa ipinaganap ng banal na espiritu sa katauhan po ng mahal na Apo Kunching. Ano pa po ba itatanong natin kung talagang nakikita natin yung hiwaga ng Diyos sa bawat araw dito sa Dambana? Kaya masasabi ko lang po, sabi nga po, ang tao sabi maniwala nga po sa hindi, ipahayag natin yung katotohanan ng nakikita natin dito sapagkat sa pagpapahayag po natin ng katotohanan na yon, doon po nakikita ng Diyos yung ating pagiging tapat sapagkat ang katotohanan po, ang paggawa po natin tanging Diyos lang nakakaalam, ang kaisipan natin tanging Diyos lang nakakaalam kung ano po yung ginagampanan natin sa dakong ito. Kaya sa mga may karamdaman po, ang masasabi ko lang po, patuloy na paglaban at pagtitiwala sapagkat wala nga pong tutulong sa atin kundi ang banal na espiritu at saka po yung ating sarili na lakasan natin yung loob natin sapagkat sa matibay na pananampalataya natin at sa pagtulong nating sarili makakamtan po natin yung kagalingan at na sa tuwin na pasalamatan natin ng banal na espiritu sa katuhan ng mahal na Apo. Patuloy po siyang nag-aalay sa atin ng awa at habag na nawa makita ng bawat isa sa atin. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Yun po ang isa kong nadama sa dakong ito na sana po madaman nyo rin na sa pakikinig natin sa banal na salita ng mahal na Apo, makamtan po ng bawat isa sa atin yung kagalingan na ating inaasam. Yun lang po, magandang umaga po sa tanghali. Maraming salamat po mga kapatid sa iyong pagbabahagi. At harinawa po sa inyong pananalig at panampalataya ay naging karagdagan buhay pananampalataya sa ating Diyos sa dakila ang mga ibinahagi sa atin ng ating mahal na kapatid. Ang susunod po nating magbabahagi, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Jamela Clemente. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Um, Nagulat lang po kasi ako. Hindi po ako prepared. Pero sa totoo lang po, marami na po akong gustong ibahagi na pinadama po sa akin ng Ama at saka sa mga hiwaga na pinakita niya sa akin. Kaya po. Nagpapasalamat po ako sa Ama na dito po sa lugar na ito, sa pamamagitan po ni Apo Conching na kanyang kinalugdan, unti-unti ko po nakilala ang Ama na sa mga pagsubok po na aming pinagdaanan, unti-unti ko po siyang nakilala at naramdaman. Siguro po marami rin pong nakaka-experience nung na-experience ko po bilang isang estudyante po, sapagkat hindi naman nga po ganun kadaling magpaaral, tsaka hindi po ganun kalaki yung kinikita po ng business namin. Subalit, salamat sa Ama at may mga ginamit po siyang tao para ako po ay makapagtapos. At salamat po nagpapasalamat po ako kasi sa mga
Ah, nagpapasalamat din po ako sapagkat dito po talaga kumikilos po ang banal na espiritu. Tulad po yung aklat po na galing dito, yung aklat na espiritong banal. Doon po kasi may pinamigay po na galing dito. Sa pamamagitan po nun, masasabi ko po na nakakausap ko po yung mahal na espiritu, yung banal na espiritu. Kasi po sa tuwing bubuksan ko po yung libro na yun, ano po, yung mga nasa isipan ko po, siya damdamin ko po. Sinasagot niya po ako sa pamamagitan po nung libro po na yun. Na pagkatapos ko pong basahin, may ngiti na po ako sa labi ko, tsaka with tears of joy po kasi nakausap ko po siya, nasagot niya po yung mga tanungan ko. At ayun po, nagkakaroon po ako ng pag-asa, lalo po akong nagiging matatag. Tsaka yung sa mga candy po na pinapamigay dito, ano po kasi ako, nasa medical po kasi yung course ko, nursing po ako. Pero hindi po ako masyadong pala inom ng gamot. Every month po kasi, dinidysmenorrhea po ako, sobrang sakit po talaga ng puson ko, hindi po ako nakakapasok ng school pagka first day ko, tsaka nagsusuka po ako. So, balit pag ganun po, pag mararamdaman ko na po na, pag first day ko na po, mararamdaman ko na malapit na siya sumakit. Nananalig po ako na, yung candy lang po, bago ko po siya kainin, magpe-pray po ako na, magdadasal po ako na yun po yung magiging gamot para hindi po sumakit siya. Nakakagulat nga po kasi nung minsan nasa school ako. Pag nasa school po kasi ako, napipilitan na po ako uminom ng gamot kasi ayoko pong umabsent. Noong time po na yun, uminom na po ako ng gamot, hindi po nawawala yung sakit. Tapos nung uwian na po namin, may nakapa po ako sa bulsa ko. Tapos nagulat ako, may candy pa. Tapos ininom ko po. Kinain ko po. Nung malapit na siyang maubos, nagulat po ako na wala po yung sakit. Pero doon po sa gamot, hindi po siya nawala. Tapos, pasensya na po na mental block po kasi ako, pero marami na po talaga akong naramdaman dito. Ay katulad pa po nung magbo-board exam po ako, ano po kasi yun, syempre po bago mag-exam, yung mga classmate ko po inaaya ako sa simbahan. Pero sinabi ko po, dito na lang po ako sa amin magsisimba sa Pampanga. Umuwi po ako dito nun. Tapos, dito na lang po ako magpapabless, ganun. Tapos, nakakatawa po nung nagpa-bless po ako kay Apo. Bago po kasi ako magpa-bless sa kanya, nagdasal po muna ako sa adoration. Nagdasal po ako sa adoration. Sinasabi ko nga po sa kanya na nagdadasal po ako sa kanya. Sabi ko sa kanya kung ako lang hindi ko kaya kasi hindi naman ako matalino, ganyan. Tapos, nung nagpa-bless na ako kay Apo, hindi pa ako nagsasalita. Tapos, ang sabi niya, sabi niya wala naman sa talino, ganyan, swertihan yan. Parang nakakagulat po na sinagot niya ako, ganun, hindi naman ako nagsasalita. Tapos, sabi niya, ang kainin mo, take one ka lang, ganyan. Tapos, January 15 nga po, ayun, nagtiwala po kay Nangkin ko na nga po yun. Tapos, noong January 15 po, lumitaw na po yung resulta. Tapos, ayun, nakita ko nga po yung pangalan ko sa mga pumasa. Ayun. Ayun. Yan, naniniwala po ako na hindi lang po dahil sa akin kaya ako pumasa, hindi lang po sa pagre-review ko. Hindi, takda po talaga niya, plano po talaga niya yun na makapasa na ako, ganun. Kasi, nung nag-aaral nga po ako, na-delay po akong graduate hindi po ako nakagraduate nung March. Pero nung October po, ayun, last sem ko na. Kasi po sa Fatima, bago po makagraduate may exam. Hindi, ayun po, hindi po ako nakapasa nung comprehensive exam, pero may removal pa po.
Nung time po na yon, sobrang nade-depress na ako kasi hindi pa ako pumasa sa comprehensive exam. Kasi last chance na yung removal exam. Pero nung ano po, magba-birthday po kasi ako noon. Yung ano po, Our Lady of Fatima na ano po, dumalaw po sa school namin. Galing po Portugal. Kaya ano po, sobrang gala ko po nun kasi birthday ko, nung mismong araw ng birthday ko, dumating siya. Parang nagpapasalamat ako sa binisita niya ako. Tapos yun, parang nagkaroon ako ng pag-asa. Tapos ayun, nung lumitaw na yung resulta, nung sa removal, pasado na naman po. Tapos sa qualification exam, para po makapag-board exam, may exam pa rin po kasi sa school namin para makapag-board exam. Tapos ayun po, 1 take lang din po. Tapos ayun nga po, hanggang makapag-board exam. Tsaka alam ko po na ginagabayan po talaga ng mahal na espiritu sa pag-aaral ko. Kasi po, sa pangalan pa lang po ng school ko, yung una ko po kasing school ng first year college, ang pangalan po, University of Perpetual Help. Eh dahil nga po sa kadahilan ng nagmahal po yung tuition, hindi na po namin kaya. Nalipat naman po ako sa Our Lady of Fatima University. Para pong puro po si Mama Mary yung school ko. Tapos, ayun lang po. Salamat po. Teka lang po. Meron pa po pala. Kasi po birthday po ngayon ng mama ko. So wala po siyang batiin ng happy birthday siya. I love you, mama. Maraming salamat sa iyo, mga kapatid, sa iyong pagbabahagi. Harinaway maging huwarang ka ng mga ibang kabataan at ibang mag-aaral na kahit na sila nag-aaral, subalit ang pananalig at pananampalataya ay naroon pa rin at patuloy na dumaratal sa banal na dambanang ito. Maraming salamat sa iyo, mga kapatid. At ang susunod ko pong tatawagin, palakpakan po natin ng Diyos na buhay, ang may kaarawan, upang ihayag ang kadakilaan ng ating Diyos amang dakila. Isa nga pong masibagong palakpakan. Salamat po. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Kala ko po hindi na, sabi ko nga po, ayaw ko nga pong ipaalam eh. Bagamat nakapagpasalamat na po ako kaninang umaga sa Panginoon sa panibagong taon, siguro nga po, hindi niya hayaan na hindi ako tumayo sa harapan sa dambanang ito para magpasalamat. Sobrang salamat po sa Panginoon. Sa bawat taon po na mula nang manahan po ako sa dambanang ito, sa araw-araw, hindi naman po araw-araw siguro, sa tuwing pupunta po ako talaga dito, sinisikap ko po na marinig po ang mga banal na aral na niluluwan ng banal na espiritu sa katawan ng mahal na Apo Conching. Yun po ang nagbibigay lakas, inspirasyon po sa bawat araw, sa mga nagdaang panahon. Nakagaya nga po ng shinare ng anak ko na siyempre po, marami pong pagsubok. Maraming pagsubok na dumarating sa araw-araw, sa bawat buhay, sa bawat mga sitwasyon. Subalit, salamat sa Ama. Mula po nung napunta ako dito na Nahan, mabigat kung dadamhin, pero pag alam natin kasama natin siya at nandiyan siya, nagiging magaan eh. Parang
nalulutas ng hindi natin namamalayan. Parang ganun. Marami po kasi siyang anghel na ginamit sa buhay namin, sa pagtulong po sa mga pinansyal, yun nga po sa pag-aaral ng mga bata. May mga anghel po siyang ginamit. Kaya sobra-sobra pong pasasalamat po para sa kanyang mga kadakilaan, hiwaga. Dati, isa rin po akong pasyente. Dati na marami rin pong nararamdaman. Madalas pong mahilo, ganyan. Dati po, nung nagtitinda pa po ako, ganun po lagi yung nararamdaman ko, laging nahihilo. Siguro po palaging yung pag-iisip po ba sa araw-araw kung paano nga ba mabubuhay, na maliit lang naman yung kinikita, pero paano kaya makakaraos, puro ganun. Kaya siguro po, tinawag din ako ng Panginoon na makarating dito para yung mga mensahe ng mahal na Apo na naririnig natin, yung pangkalahatan, tsaka yung para sa bawat isa sa atin na mensaheng ipinagkakaloob niya. Talaga pong yun ang naging inspirasyon ko kasi nagmensahe po siya dati na pagpapalain daw po niya yung mga anak ko pag nakatapos. Kaya po, kahit po maraming pagdalisay, pagsubok po ng mga nagdaang panahon, yun na lang po ang lagi kong iniisip na kasi minsan po nagkakaroon talaga ng pagkakataon na maihinto na sila, ganon, na parang wala ng pag-asang matuloy pa yung pag-aaral nila. Subalit, kahit ganon, patuloy na pumupunta ako rito para makapakinig nga ng mga salita na makapagbigay kaluwagan sa isip at sa damdamin ko. Kaya salamat po, mayroong isang mahal na Apo Conching na ginamit siya dito po sa Dambana, dito po sa lugar ng Paligi. At ako po'y nagpapasalamat at dito niya po ako dinala. Kasi hindi po ako ang talagang taga rito, yung mister ko po. Subalit salamat po at dito niya po ako dinala. At merong isang Dambana, may gawain na hindi ko rin po alam kung paano nga ba na yung ilang taon na pag-stay ko dito, paano nga kaya kung walang isang Dambana dito? Yung bang kasi dati po syempre, sa dami po siguro ng mall na napapatayo dito sa lugar natin, dati po ganun yung para po ba maaliw? Parang doon lang naaaliw ako dati, ganun. Sasabihin ko po sa mister ko, dalhin mo nga ako sa mall para naman yung maaliw ako, ganun, para sumaya. Pero ngayon po kahit malapit na po yung SM Baliwag dyan bihirang-bihira lang po. Kahit kanina po inaaya niya nga po akong pumunta ron Pero sabi ko, wag na. Dahil gusto ko nga pong pumarito, gusto ko magsimba. Pero sana nga po, sabi ko sa kanya, tahimik ka lang. Yan pala po yung anak pa magsasabi. Kaya salamat po. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa ating mahal na Apo Conching. Salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob niya po sa amin sa araw-araw. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, at maligayang kaarawan sa iyo. At harinaway, maraming taon pa ang dumatal sa buhay mo. Maraming salamat. At ang susunod po nating magbabahagi, katulad po ng kadalasang binabanggit ko, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa isa sa mga alagad na hinuhugutan ko po ng lakas sa pananampalataya sa ating Diyos sa Mandakila. At bakit nga po ba sa tuwin ay binabanggit ko na siya po hinaguhugutan ko ng lakas sa pananampalataya? Sapagkat ang ating kapatid na ito ay may isang matatag na hanap buhay. Subalit ito'y kanyang tinalikdan at tuwirang naglingkod sa banal na dambanang ito. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Bitchiko.
Thank you, Lord, sa panibagong araw na ito, na ang mga anak mo na tinipon mo sa banal na lugar na ito ay makapiling mo upang ipakilala ka ng lubusan bilang Diyos na buhay na dapat naming asahan sa aming pakikibaka sa buhay at maramdaman ng bawat isa sa amin na hindi mo kami pinababayaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli nga po ay palakpakan natin ang Panginoon. Muli po ay hingi po ako ng excuse kasi nga po ay nilalala ang aking mga balakang. Baka po maging dalawa na kami ni Mother. Kaya po pasensya na po. Kung mga nagdaang araw, malabag ako sa patakaran na magtapak dito sa loob ng dambana. Welcome, brother. You are from Washington. So, welcome. It is decision to be here today. But it was our loving God who drove you here so that you can feel His love and mercy on whatever intention you are having to go to this holy place. Dambana ng Divine Mercy sa Paligi, Candaba, Pampanga. So come, I hope that you will different as you are here, listening to us, even if you don't understand what we are talking about. But I'm very, very sure that through the power of the Holy Spirit, you will be able to understand, though you don't understand our language. Amen? Okay. So, maraming salamat, mga kapatid. Ako po, yung po talagang lalamunan ko, 2 gabi na po akong pinupuyat. Kung bakit po sa kalaliman ng gabi, kung kailan ka matutulog, saka biglang kakate, na pag umubo ka naman, dry na dry siya, na ang gusto mo merong lumabas, pero walang lumabas. Napakahirap po, hindi po ba? Siguro po sa panahon na to, parang mas okay pa yan. Mahina. Malakas ba? Siguro po sa panahon na to ay hindi lang po ako ang nakakaranas ng ganito. Marami po sa atin ang nakakaranas, siguro po dala ng panahon. Lalo na po ngayon na sobrang lamig, tapos nararamdaman po natin yung papasok na po yung tag-init o yung pag-init ng panahon. Yan po yung kalaban ng katawan ko yung biglang pasok ng init at biglang pasok ng lamig. Pero purihin ng Diyos, wala po akong iniinom na gamot. Basta pinaubaya ko na po sa tubig, na pagka po talagang naninikit, madikit po madikit. Naninikit yung aking lalamunan, kahit po hating gabi, may katabi akong tubig, lumalagok lang po ako ng tubig. Pero kagabi po talagang kakaiba. Pero purihin ng Diyos, bakit po sa lahat ng gabi, natulog po ako na meron akong katabing suha. Nakapasok po dun sa nakapatong po sa aking transistor radio. Nung hindi ko na po matiis yung kate, pinaisip sa akin ng Panginoon na pumiraso ako ng suha. Alam niyo po, yung magkasamang pait at asim, natanggal po yung pangangati ng aking lalamunan. Purihin po natin ang ating Panginoon. At kanina po, batid ko po ay isang atas mula sa Ama, bilang ako nga po ay nabahaginan sa mga pagkakataon ng kanyang mga salita, upang ang mga awitin na palagi nating naririnig ay mabigyan ng revival at ang ipalit ay ang lyrics na mula sa ating Panginoon. Sa tuwing magme-mensahe po kasi ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, lagi po niyang sinasabi yung maging sino ka man. Maging sino ka man, hindi tayo dapat mahiya. Ano man ang ating kalalagayan sa buhay, mahirap, mayaman, malaki, maliit, marunong o matalino o mangmang, wala po tayong dapat ikahiya. Sapagkat for sure, may isang gift po sa atin na ibinigay ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lahat po tayo ay may special gift kay God. Pag-aralan niyo po ang inyong sarili. Sigurado po meron po kayong quality, meron kayong katangian na kakaiba na ibinigay sa inyo ang Panginoon. Dapat po, iyan po ay nalilimi natin para hindi po natin sinasabi sa ating sarili na kawawa ako. Hindi po tayo kawawa. Tuklasin po ninyo yung gift sa inyo ni God at gamitin ninyo sa kanyang kalooban.
100% magkakaroon po kayo ng kagalakan. Na-realize na po ba to? Na ang bawat isa po sa atin may galing? Merong magagaling sa mathematics na kahit na mentally nakaka-compute sila. Merong magagaling magsalita na kahit hindi maghanda, pag tumayo, nakakapagsalita. Ang lahat pong iyan ay biyaya mula sa Panginoon. Ako po, wala po akong gift sa number. Wala po akong gift sa location. Pag po kasi gifted ka sa number, magaling ka ding tumanda ng mga lugar. Wala po ako ng gift na yan. Pero nagtataka po ako sa unang yugto ng buhay ko, ginawa po akong mathematics teacher. Pero sa number talaga, wala po akong galing. Kaya po noon, lagi po ako nakagalitan ng teacher ko kasi hindi ako marunong mag-divide. Hindi po ako marunong mag-multiply. Kaya lagi po ako napaparusahan. Subalit sa kalooban ng Ama, in the later year of my life, na-develop po sa akin yung tinatawag na yung gift para po. Kaya wala pong late eh. The gift of the Lord can be given to you anytime. Kaya wag po kayong mawawala ng pag-asa. Hindi nyo man ito natanggap nung bata-bata pa kayo. Who knows, at the later year of your life, yung gift na to, pag nakita ni God ang inyong katotohanan, ipagkakaloob sa inyo. Amen po ba? Hindi po dati ako marunong sa number. Hindi ako magaling sa number. Magbigay kayo sa akin ng telephone number. Meron po mga tao, once they hear the number, nakarecord agad sa utak. Pag tinanong mo yung number, on the spot, masasabi nila kung ano yung telephone number ng kaibigan nila. At pag nagpunta sa isang direksyon, pabalikin nyo. Very easily, makakabalik sila dun sa lugar na pinanggalingan nila. Ako, wala po akong ganun. Kahit parit-parito na ako sa lugar, napakabobo ko sa lugar, hindi ko pa rin po alam. Sana po, sa pangangati ng aking lalamunan, maibahagi ko ang awiting ito. Mapagpasensyahan nyo ang tinig ko, subalit batid ko. Ito ang kagalingang ibibigay sa akin ng Ama, upang lahat ng balakid sa lalamunan ko, mapawi niya. Sabi nga po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, bukas daw po, a joyful mystery. Glorious mystery ba o joyful? Luwalhati. Kaya ang kining ko daw po na bukas, makakalaya na ako dito sa nararamdaman ko sa aking lalamunan. Tita Mirna, nako, baka hindi ko tumakaya. Muli po ay harap ako kay Divine para pag nagkamali, alam na po niya ang gagawin sa akin. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong sasambahin. Dahil minamahal kita, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil nakilala na kita, walang makapipigil sa aking damdamin upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Sasambahin lagi dahil mahal kita, magsusumikap na hindi mawalay pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y sakripisyo, dahil mahal kita, nakaukit ka sa puso ko. At di na muling bibitaw pa. At dahil mahal kita, magtitibay ako, di matitigatig sa pahatid ng kalaban mo. Dahil mahal kita, ay aasa ako na buhay kang totoo. Salamat po, Ama. Yan po yung lyrics ng awit, kung paano po niya sa akin binahagi yung lyrics ng ipaglalaban ko. Hindi po ba napakaganda po nung lyrics na yon? Isang paalala sa atin ng Panginoon, ano man ang pagsubok na dumating sa buhay natin, ipaglaban natin siya, sapagkat siya ang Diyos na buhay, nakikilos upang tayo ay tulungan. Sa madalit salita, ano man ang pagsubok o pagdalisay na dumatal sa ating buhay, itanim po natin sa ating kaisipan
na may Diyos tayong kapiling na dapat nating ipaglaban. Ganon din po yung Ang Tangi Kong Pag-ibig. Napakaganda din po ng lyrics noon. Habang ako'y nakasakay sa tricycle, binahagi sa akin ng lyrics. Kaya po yung mga awit na yon, pag po naririnig kong inaawit ng mga kapatid ko, sa totoo lang po, hindi po kaplastikan at hindi pagiging dramatista. Talaga pong may ukit po sa puso ko. Sa susunod po ng pagkakataon, bagamat hindi ko naawit dahil hindi maganda ang aking tinig, si kapatid na Mirna po ang aawit sa inyo upang maawit sa inyo ng mas mainam at maayos. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Tita Beth, sa napakagandang bagong awitin. At sa mga nagsipagbahagi po, maraming salamat po. Lahat po inahiya